Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Mahiwaga, ang nadarama sa'yo'y malinaw. Sinasabi ng kantang ito na ang pagmamahal, kagaya din ng sinabi ko kahapon, ay hindi lang bugso ng damdamin. Hindi lang nakabatay sa kilig. Ang pagmamahal ay napapatunayan sa pagpili mo araw-araw dun sa taong mahal mo at gawin yung mga bagay kahit mahirap, alang-alang sa minamahal mo. Itong araw-araw na pagsunod sa Panginoon at araw-araw na pagpili sa Kanya at sa mga mabubuting gawain alang-alang sa Kanya ay siyang magpapalalim ng pagmamahal at ugnayan natin sa ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Sabi po sa isang kanta ng sikat na banda ngayon, yung Ben and Ben, mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Mahiwaga, ang nadarama sa'yo'y malinaw. Sinasabi ng kantang ito na ang pagmamahal, kagaya din ng sinabi ko kahapon, ay hindi lang bugso ng damdamin. Hindi lang nakabatay sa kilig. Ang pagmamahal ay napapatunayan sa pagpili mo araw-araw dun sa taong mahal mo at gawin yung mga bagay kahit mahirap, alang-alang sa minamahal mo. At itong mensahe sa atin ng Ebanghelyo ngayon, hindi sinabi ni Jesus na pasanin natin ang krus paminsan-minsan, o sa tuwing may okasyon lang, o sa tuwing Ash Wednesday lang. Na para bang paalala sa ating lahat, hindi lang talaga tayo dapat nagsisimba kapag Ash Wednesday. Hindi lang din kapag linggo ng palaspas. At pagkatapos nun, sa simbang gabi na uli. O kaya kapag birthday mo, o kapag may nagkasakit sa inyo. Araw-araw. Hinihiling sa atin ng Panginoon na araw-araw ay piliin natin siya. Na araw-araw ay tingnan natin ano yung mga krus na pwede nating pasanin alang-alang sa Kanya. Hindi kinakailangang malaki. Hindi kinakailangang magpenitensya. Kagaya ng ginagawa ng mga nagpapadugo. Yun lang pagising sa umaga, penitensya na ho yan eh. Yung gumising ka, lalo ngayon, ang lamig na naman. Ang hirap bumangon, maligo, para magsimba. Sakripisyo yun. Sakripisyo maituturing yung ikaw nang magwalis kahit walang nag-uutos o magligpit ng higaan. Sakripisyo na yung ayusin mo yung marumihan mo. Sakripisyo na yung ikaw na ang kukuha ng refill ng kanin kapag naubos.
O kaya naman, pauunahin mo yung iba sa pagkuha ng ulam at ikaw na yung mahuhuli. Napakadaming mga maliliit na sakripisyo na pwede natin gawin ngayong Kwaresma na hindi lang natin minsan ang gagawin, kundi araw-araw na kapag nakagawian natin ay magpapabanal sa atin at magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya minamahal ko mga kapatid, sana maunawaan natin na itong araw-araw na pagsunod sa Panginoon at araw-araw na pagpili sa Kanya at sa mga mabubuting gawain alang-alang sa Kanya ay siyang magpapalalim ng pagmamahal at ugnayan natin sa ating Panginoon. Kaya sana hindi na burang kasama ng abo kahapon yung ating pagnanasa na magsisi at magbagong buhay. Sana hanggang ngayon nag-aalab sa kalooban ninyo at iniisip pa rin ninyo, ano nga ba yung mga kasalanan na dapat talikuran ko? Ano nga ba yung mga maling gawi na dapat ay iwanan ko na? At ano yung mga mabubuting bagay na pwedeng gawin ko na at simulan ko na ngayon at gawin ko araw-araw. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.